kaya nga, bagsak na. Ayun ang aking title sa isa kong vlog eh. Bagsak na. Bagsak na po ang grado ni Marcos ho. Dahil talagang, eto nga, kaya nga yung sinasabing rally na yan, na marami, ay ano back up po yan ng scientific na reason. Oh. Yan ho, yung trust ng tao, wala na. Mantakin mo, isipin nyo to mga kababayan 3 years pa lang, more or less 3 years, ganyan na kagad yung kanyang trust rating. Mantakin nyo, siya ata ang isa sa pinakamalalang presidente ng Pilipinas eh. Di ba ho? Kaya kawawa ho ang ating bayan dahil para tayong merong namumuno na hindi natin pinagkakatiwalaan. Mantakin mo yun. Di ba ho? Ito, pansinin nyo lang to. Kunwari ikaw ay sasakay sa isang tren na ang daming nakasakay. Tapos ang operator, wala kang tiwala doon sa operator. Diba? Ibibigay mo ba yung buhay mo doon sa tao? Kaya sa piloto, sa aeroplano, di ba? Yung piloto, ang grado niya bagsak. Ibibigay mo ba tiwala mo doon sa tao na yun? Di ba? Wala kang tiwala sa kanya. Napakahirap po nun, mga kababayan. Kaya nga ang ganda nung sinabi ni Atty. Panelo, kawawa naman tayo kung uulit na naman tayo sa EDSA 3, di ba? Magkakaroon na naman tayo ng isang pag-aaklas. Kawawa naman ang bayan natin, di ba? Pero hindi natin maiiwasan yan kung yung mga tao ay galit na. Di ba? Dahil sa nangyayari, pinupolitika, tapos hindi pa na-aatenan yung mga problema tulad ng budget, tulad ng gutom. Ngayon nga, may hirit pa sila. Mantakin mo. Sabi ba naman ni Vlogger Castro, sabi ba naman niya, bakit may nagugutom pa? May programa ng DSWD. Alam mo, nung pinakikinggan ko yun, gusto ko talagang lumusob sa Malacanang at sabihin talaga sa kanya, yan ang problema sa inyo eh. Hindi nyo kasi alam talaga yung tunay nangyayari sa ground. Ang dami niyang binanggit na programa at ang tanong niya, bakit may nagugutom pa? Ang dami ng programa ng DSWD. Kayo na ang sumagot nun. Bakit may nagugutom pa? Lahat daw bibigyan ng DSWD. Kalukuhan naman po ata yun.